kababayan, ang pagod mo ay di nasasayang. Serbisyong mahahawakan, ang trip namin ay katotohanan. Serbisyo balikan, unang-unang mamamayan. Serbisyo balikan, maasahan kailanman. Isip na kaibigan, serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, natin namin ikatotohanan. Mahal kong kababayan, ang pagod mo ay di nasasayang. Serbisyong mahahawakan, ang trip namin ay katotohanan. Serbisyo balikan, unang-unang mamamayan. Serbisyo balikan, maasahan kailanman. Isip na kaibigan, serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, natin namin ikatotohanan. Mahal kong kababayan, ang pagod mo ay di nasasayang. Serbisyong mahahawakan, ang trip namin ay katotohanan. Serbisyo balikan, unang-unang mamamayan. Serbisyo balikan, maasahan kailanman.
mahahawakan. Ang trip namin ay katotohanan. Servisyo balikan. Unang-unang mamamayan. Servisyo balikan. Maaasahan kailan man. Isip na kaibigan, servisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan. Atin namin ikatotohanan. Mahal kong kababayan, ang bago ko ay di nasasayang. Servisyo mahahawakan. Ang trip namin ay katotohanan. Servisyo balikan. Unang-unang mamamayan. Servisyo balikan. Maaasahan kailan man.
mahahawakan. Ang namin ay katotohanan. Serbisyo balikan. Unang-unang mamamayan. Serbisyo balikan. Maasahan kailan man. Isip na kaibigan. Isang magandang tanghali mga kababayan, mga kabarangay. Okay, medyo may mga glitches pa tayo ng konti. And ngayon ay November 13, 2023, araw ng Lunes. Simula na naman ng isang panibagong work week. Siyempre, busy na naman tayo. Yan po ang inyong lingkod, RJ Salgado, ang inyong nagseserbisyong tagapagbalita. At hindi na naman natin kasama, pero anyway, sa ngalan ng ating katandem na si Miss Arnie Barrero, welcome po namin kayo sa isa na namang episode ng ating Serbisyo Balita Live Online. Dito yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Isang magandang araw po sa lahat. At aga ng ating mga nagko-comment. Mag-comment lang po kayo. Yan. Ay kay Sir Virgilio Lasaga, Sir, kamusta na po? Long time no see. Happy viewing, happy watching.
kay Ate Camille. Yan. At syempre, sa nagbabalik, yan, si Kagawad Merlin Lianto ng Barangay 1, Calamba City. Isang magandang tanghali po sa inyo. And dahil ngayong araw na to, may special po tayong special ang araw na to, pero hindi holiday. Yun lang. Hindi po holiday ngayon. Sorry na lang at kahit special po ang araw na to ay hindi po tayo holiday. Kaya bakit mas sinasabi nating special ang araw na to? Dahil ang araw na to ay araw ng kapanganakan. Hindi po June 19. Ngayon po ay November 13. Happy birthday po sa ating mahal na Mayor Ross Rizal. More birthdays to come. And always stay healthy para sa kapakanan ng lahat ng Kalambeño. Kailangan maging healthy palagi. And syempre, yan, mga nanonood sa atin, nagbigay ng kanilang comment na pagbati. Yan, mula kay Hobita Tiboon Hardyo. Yan, pagbati po sa mahal na Mayor Ross Rizal. Happy birthday po and God bless. Yan. And syempre kay Divino Llarena na nanonood, magandang lunchtime. Magandang lunchtime, boss. Yan. Kailan ka papasyal dito sa ating himpilan? Yan. Maraming salamat sa mga nag-view ngayon sa atin, mga nanonood. Paki-share na lang po. Paki-share na lang po ang ating programa. Nandyan po, share nyo, like nyo, at follow po ang aming Facebook page. Yan. At syempre sa kasama natin, kailan kaya natin makakasama ulit sa ating himpilan. Kay Arvin San Mateo, ang original na Black Dragon. Black Dragon. So sa mga mahilig magsabong at naghahanap ng dekalidad ng mga materyales, alam nyo na yun, materyales na yan, kay Black Dragon lang kayo mag-avail. At pakita nyo lang na nakapalo kayo sa aming page at pakita nyo lang tong episode natin to. Bibigyan kayo ng discount niyan ni paring Arvin San Mateo. Kay Fame Lopez, gandang tanghali. Naman, bago magsimula ang programa, nauubos na puro sa bate. Pero maganda naman yun. At least na-acknowledge po natin yung mga tumatangkilik ng ating programa. And ayun ka nga, it's nice to be back. Sa ating yung mga nagko-comment sa ating comment section. Anyway, kay Kuya Divino Llarena ng Deltacom ba? Deltacom. Yan. Mabuhay po ang mga bumubuo ng Deltacom Radio Group. Buhay po kayo. And siyempre, kay aming mga members na to na nalimutan ko na talaga ang pangalan. Pero anyway, bubuhin ko na kayo sa buong grupo ng Deltacom. Yeah. At ang Sandigan Bikers Club. Sandigan Bikers Club. Good afternoon sa inyong lahat. Kailan ang ating meeting? Ang tagal na. Tagal na. Lapit na magpasko. At syempre doon sa ating group chat members ng kabarangay. Sa magandang tanghali. Maraming salamat sa inyong panonood. At kaya sabi ko nga, malapit na Pasko. Abang na dyan. Kaya pag hindi aktibo sa group chat, see you next year. Loka lang.
Anyway, kasi ang mga kabarangay natin dyan sa ating GC niyan, yung kabarangay. So, siyempre, bago ang lahat, tumako muna tayo sa... sige. Kasamang Arvin, dyan tayo magmi-meeting sa inyong farm, dyan sa Black Dragon Game Farm. Kaya nga, mas refreshing. So, bago ang lahat, tako muna tayo dito. Baka sabihin kinakalimutan na natin sila. Good news muna. Actually, good news naman yung mga balita natin. Saka na magiging bad news kapag may mga pa-supply dyan. Unahin na muna po ang ating balita mula sa ating mga kapulisan. Notorious na carnapper arestado. Ilan sa mga sasakyang ninakaw na recover. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Arestado ang isang notorious na carnapper na kinilalang si Junior Emeterio, residente ng Dennis 1 Subdivision sa Barangay 5, lungsod ng Calamba. Ang nasabing pagkakaaresto sa suspect ay dahil sa masusing investigasyon at follow-up operation na isinagawa ng mga operatiba ng Cabuyao City Police Station. Batay sa inisyal na investigasyon, lumulog sa himpilan ng kapulisan sa Cabuyao City ang isa sa mga nabiktima ni Emeterio, upang isumbong ang pagkakanakaw sa kanyang motorsiklo na Yamaha Mio Sporty. Agad naman nagsagawa ng investigasyon at backtracking ang kapulisan, hanggang sa natunton ang pinagtataguan ng suspect. Na-recover sa lugar na pinagtataguan ni Emeterio ang nasabing ninakaw na motorsiklo kasama pa ang dalawa pang motor na naunang ninakaw din. Ayon pa sa kapulisan, inaalam na din nila kung sino ang napagbentahan ng iba pang mga motor na ninakaw. Sinisikap na din ng kapulisan na may pagbigay alam sa mga may-ari ng dalawa pang motor na na-recover. Idinagdag pa ng kapulisan na malawak ang area of operations nitong si Emeterio at inaalam pa kung may iba pa itong mga kasabwat. Samantalang, habang kinakapkapan ng suspect, nakuhanan pa ito ng hinihinalang shabu na nakasilid sa maliit na plastic sachet. Kasalukuyang nakapiit sa police custodial jail si Emeterio, upang harapin ang kasong carnapping at pag-iingat ng ipinagbabawal na droga. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, so yan ang pauna nating balita. Congratulations sa mga operatiba, kapulisan ng Cabuyao City Police Station. Nahuli na rin ang tinatawag nilang notorious na carnapper. Daming mga nabiktima niyan. So, well, sad to say, tatatlo na lang ang natira. Sa dami na nanakaw nitong taong ito, dami na rin niyang napagbentahan. Nakakapagtaka lang at kaya nga, balita natin, dun daw sa may bandang Batangas binebenta yung mga motor. Yung sa mga liblib. Kaya nga, di na kailangan na maraming dokumento. Balita natin, sinusunog na rin ito yung mga rehistro ng motor. Tinatapon yung mga plate number, yung mga plates. Bilisan na lang ba? Bilisan ng bentahan sa murang halaga, may motor ka na. Mapampukin. Masama niya, minsan may mga nagagamit sa hindi magaganda. So congratulations kay Police Lieutenant Colonel Antonio. Pati sa mga tauhan niya sa Intel. Magaling, mabilis, mahusay. Okay, congratulations po mga kuyang, and keep up the good work at sana mas marami pa tayong maging accomplishment laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad.
So, yan. Doon sa mga sa area ng Kabuyao, yan, lalo sa Kabuyao, doon sa mga panawagan, doon sa mga naging biktima ng ninakawan ng motor, ay sana magtungo po kayo sa police station to verify baka sakali na iisa yung naging suspect, iisa yung taong nagnakaw ng inyong motor. So, doon sa mga riders naman, sa mga nakamotor, lagyan nyo ng mga safety gadgets sa inyong mga motor, mga alarm, mga pang-kadena, pagkapos sa rim, para hindi makatakbo. Problema, yung iba matalino, ikinakarga sa isang sasakyan ang mga motor na ninanakaw. Useless din pala yung pagkadena mo sa mga rim mo. Anyway, lagyan nyo ng mga alarm system ang inyong mga motor para maging safe. Kahit yan ay mumurahing yung hindi masyadong kilala na brand, motor pa rin yan, pinagkagastusan nyo pa rin yan, pinagkahirapan, at nakakatulong pa rin yan sa inyong araw-araw na gawain. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga motorsiklo. So once again, sa mga kapulisan natin dyan sa Cabuyao City Police Station, job well done, congratulations. Doon kay Sir Montoho, Chief Intel. Special mention kay Kuyang Angelo ba yun? Angel Lapinin, kina Sir Nemes, Sir Cariaga, si Sir TJ, si Sir Dahada, kina Piroso ba yun? Iba yun. Anyway, yung iba pa nating mga kaibigan dyan na hindi natin nabanggit. Good work. Siyempre. At yun, isa sa mga mabait dyan, kay Sir Jabar, kamusta na? Kuya-kuya na lang. Anyway, joke lang. Tatrabaho yan. Sa masipag niya. Masipag yan So, sa ating mga kababayan, doble ingat po. So, siyempre, isa pa rin balita ang nais natin ihatid sa ating mga kababayan. At ano lang naman to. Tungkol to sa just recently concluded na mga panunumpa ng mga bagong elected officials ng barangay. Dito after this news, dito natin sisimulan naman yung ating meron tayong hihimayin. Mga hihimayin tayong pag-uusapan. Tama yan sa next half ng ating programa. So, panoorin muna natin ito pang isa pang balita mula sa ating AI reporter. Bago nga man ang Barangay 1, formal nang nanumpa sa tungkulin. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify, sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Formal nang nanumpa bilang bagong halal na kapitan ng Barangay 1 sa lungsod ng Calamba si Marcelino Tuballas. Sa harap ni Mayor Rose Rizal, sabay-sabay nanumpa si Kapitan Tuballas kasama ang iba pang nanalong mga kandidato sa pagkakagawad tulad ng nagbabalik na kagawad na si Merlon Yanto. Kasabay din ng mga ito ang bubuo ng bagong sangguniang kabataan sa pangunguna naman ni SK Chairwoman-elect Mary Jane Ocampo. Ayon sa bagong halal na kapitan na si Lino Tuballas,
madami siyang mga nakaplanong gawin para sa loob ng 2 taon niyang panunungkulan. Ngunit aniya, uunahin na muna niya ang paglilipat ng mga kagamitan mula sa lumang barangay hall, patungo sa bagong tayong gusali ng pamahalaang barangay. Idinagdag pa nito na kailangang isaayos din ang mga magiging kawani ng barangay, at pati na din sa pagpapatupad ng mga bagong patakaran at mga alituntunin sa ilalim ng bagong pamamahala. Samantalang, pinasalamatan naman ni Kapitan Tuballas ang lahat ng mga sumuporta at naniwala sa kanya. Aniya, sisikapin itong mapagkaisa ang lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay, upang masiguro ang maayos at wastong serbisyo para sa kapakanan ng bawat kabarangay. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, so yan. Maraming salamat sa ating AI reporter. Congratulations dun sa mga lahat ng mga nanalo na kandidato nitong nakarang PSKE 2023. Lalo na dito kay Kapitan. Kapitan natawag, nakapanumpana kay Kapitan Lino Tuballas ng Barangay 1 dyan sa Calamba City. Congratulations. At syempre, isa sa mga kagawad niya, tagal na natin kaibigan niya, si Kagawad Merlin Lianto. Congratulations sa kanyang SK chairwoman na si Mary Jane Campo. Yan. So, natapos na ang halalan. Nakapanumpana, mag-a-assume na ng kanilang mga tungkulin itong mga nahalal opisyal ng barangay. What do we expect? What do we expect mula dito sa mga bagong halal? Ngayon doon sa mga re-electionists, wala tayong problema. Mga re-electionists natin, kaya naman nanalo, siguro, masasabi natin may porsyento naman na sila ay nag-perform. Yan. Yung iba, sad to say, dahil sabi ko nga, hindi pa rin nawawala ang mga piso sa noo ng ating ibang mga botante. Daming mga naging re-electionist na wala sa average ang performance, pero para lang masecure ang kanilang panalo, dinaan na lang. Dinaan na lang sa taktikang tinatangkilik pa rin ang mga botanteng may piso sa noo. So hindi po natin sinasabi kung anong klaseng taktika na yun. Kayo na mga gumamit nito, kayo na nanalo dahil sa paggamit nito, kayo na nakakaalam nun. Kaya nga, ewan ko kung tinatablan pa rin konsensya nyo. Kayo na ang magdadala niyan. And siguro naman karamihan sa iyong mga kabarangay ay alam kung ano at totoo. Just sad to say, yung iba na kahit alam ang totoo, palibasa may mga piso sa noo, ipinoto ka pa rin. Napakaswerte mo naman. Kahit di ka nga below average na performance mo, basta may salapi, panalo pa rin. Hindi ko naman nilalahat. Pero may ilan dyan na kilala ko na gumamit. Huwag nyo nang i-deny. Pagkakapahiyaan lang tayo. Ganun naman talaga. Kaya nga, kapit sa patalim, makasigurado. Pero sana naman, lalo na doon sa mga last termer dyan, na gumamit ng salapi, ng linlang, ng puto, ng mga botante, bumawi naman kayo, last term nyo na. Pakitang gilas kayo. Baka naman mas lalo kayong hindi na mag-perform dahil alam nyo, last termer na kayo.
So, paalala lang po, doon sa mga incumbents na nanalo, iilan lang yan na masabi kong true blue, tinatawag na talagang totoo kung bakit nanalo, nag-perform. Ika nga, may ginawa para sa kanyang mga kabarangay. Keep up the good work. Doon naman sa hindi natin nilalahat, ha? Hindi natin nilalahat. Hindi na rin magtutukoy. Kayo na ang bahala. Konsensya nyo na lang yan. Kayo ang magdadala niyan. Konting gilas naman. Magpakitang gilas na kayo. Gumawa na naman kayo. Mag-perform naman kayo. Ibigay nyo yung nararapat para sa inyong mga kabarangay. So, speaking of mga barangay elected officials, hindi makakalusot yung sinasabi natin mga juniors dahil nanumpa na rin sila mga SK, Sangguniang Kabataan. Itong mga SK na to, sana naman hindi kayo tumulad sa mga trapo. Ano ba yung trapo? Mga traditional politicians. Kayong mga nasa SK, sana naman hindi kayo mga bimpo. Hindi kayo maging bimpo o hindi kayo talaga bimpo. Ano ba bimpo? Bimpo, yan ay yung mga batang itinulak ng magulang sa politika. Yan ang tawag sa mga batang itinulak sa politika. At at early stage, pinagpolitiko, pinakandidato, pinagpolitiko. And for what? Para ba talaga sa public service? For the experience? For the knowledge? Or for self-vested interest? Paalala ko lang doon sa mga SKs, kayo ang huhubog ng future ng ating politika, ng ating pamahalaan. Kung kayo ay magpapadala o magpapa-impluwensya sa kabalukan ng mga mas nakakatanda sa inyo o mga nagaganap sa ating pamahalaan, walang mangyayari. Walang mangyayari. Mark my word, walang mangyayari sa ating bansa, sa ating future, at sa ating pamahalaan kung kayo habang SK ay magpapa-impluwensya sa mali. Kayo ang dapat mag-set na ng example sa mga nakatatanda sa inyo. Kung kinakailangan mag-voice out kayo dyan sa inyong mga kagawad, sa inyong kapitan, mag-voice out kayo. Patunayan nyo na hindi isang kasinungalingan ang sinabi ng ating pambansang bayani na ang nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kayo ang mga future leaders, kayo ang dapat na magpakita ng ehemplo. Kung hindi man maipakita ng mga nakakatanda sa inyo na nandyan sa Sangguniang Barangay, kayo ang magpaumpisa ng ehemplo. Ang ating programa ay bukas sa mga comments, sa mga concerns, kahit sa mga sumbong nyo. Kayo mga SK, mag-comment lang kayo o magpadala lang kayo ng mensahe kapag meron kayo napapansin ng mga irregularidad dyan sa mas nakakatanda sa inyo, dyan sa barangay. Basta ang paalala ko lang, huwag kayo magpapa-impluwensya. Kayo ang future leaders. Huwag nyo nang sirain. Huwag nyo nang sirain ang pangarap ng napakadaming tao na magkaroon ng isang magandang pamumuhay ang lahat. Alam ko marami dyan, lalo na doon sa mga nakatatanda, mga kapitan. Alam ko, ginagamit nyo lang ang SK, sinisikil nyo, hinahawakan nyo sa leeg. Kayo ang nagdidikta. Walang boses ang SK.
Palibhasa tinuturing nyo na parang mga bata lang. Mga bata kasi, kaya ganyan. Kaya inaabuso nyo. Tatandaan nyo, wala sa edad ang paglilingkod sa bayan at sa pamahalaan. Tratuhin nyo, nakalibel ninyo bilang mga lingkod bayan ang mga SK. Huwag nyong ituro ang mali. Huwag nyong pigilan ang kanilang pagpuspong o paglago sa paglilingkuran sa bayan. Dahil napakaarami ko nang nakita na nasaksihan na walang boses ang SK. Sunod-sunuran sa kung anong gusto ng nakatatanda, kagawad mga kapitan, lalo na ang kapitan. Kailan kaya natin makikita ang isang barangay na aktibo ang SK na sila ang nasusunod? Sila ang gumagawa. O nandyan ang mga nakatatanda ng mga sangguniang barangay, ang mga kagawad, ang kapitan, para gumabay. Gabayan nyo. Gabayan nyo. Turuan nyo ng maganda. Ituro nyo ang tamang paninilbihan. Hindi yung kayo magkokontrol, hindi yung kayo magdidikta, hindi yung kayong hahawak sa leeg ng mga SK. Kaya walang nangyayari. Ano ba nangyayari? Kalimitan. Eto, totoo. Sabihin nyo, gumagawa ako ng kwento. Totoo. Dito na lang sa Kalamba, 54 barangay. Ilang barangay dito ang makikita mo na ang mga SK ang siyang may dikta sa kanilang gustong gawin? Ilang barangay dito? Ilang barangay dito sa Kalamba ang nagsasabi ang mga SK, hindi sila makakilos dahil ayaw ni Kapitan? Ilan? Kailan tayo makakita ng mga barangay na meron sariling disposisyon, may sariling aksyon ang mga SK? Hindi yung puro liga lang ang nalalaman. Hindi puro liga. Pati nga sa liga, si Kapitan pa rin ang may control. Tama ba yun? Buwagin na lang kaya natin ang SK kung ganun lang din naman at ang mga kapitan lang din lang naman masusunod. Ay, isang magandang tanghali kay Sam Esperanza. Ayan, kay Sam Esperanza. Isang magandang tanghali sa iyo. And nais nga, bago tayo lumawig, alala, malapit na magbukas ang night bazaar dyan sa Barangay Real, tapat ng dating Walter Mart. Yan. Ito yung magbubukas sa December 1 at magtatapos hanggang December 31. Yan. So, for inquiries dun naman sa mga nais magnegosyo, nais magkaroon ng mga pwesto dyan sa Midnight Bazaar, dyan sa Barangay Real, makipag-ugnayan lang kayo, punta lang kayo doon sa tapat dyan ng dating Walter Mart. Hanapin nyo si Kuya Sam Esperanza. Paano? Well, December 1 pa naman magbubukas, so sigurado marami pang mga bakante na pwesto dyan. Pang dagdag attraction ngayon darating na Pasko. Okay, so balik tayo dito sa mga SK. Umahanga tayo dito sa mga SK sa kanilang young minds, yung kanilang pagiging idealistic na minsan natatakloban ng reality. Yung idealism ng mga SK na to, yung gusto nilang mangyari, gusto nilang makita sa kanilang lipunan, minsan sila din ay natidismaya. Sila din ay nalulungkot, sila din ay nasasaktan dahil hindi sila nabibigyan ng tunay na pagkakataon ng mga nakatatanda dyan sa sangguniang barangay nila.
Kaya sana naman, this time around, itong 2023, yan sa mga kapitan dyan, hindi ko nababanggitin kung sino-sino kayo. Pero kilala ko kayo. Bigyan nyo ng opportunity ang mga SK nyo upang makapaglingkod at magawa ang kanilang mga gustong gawin para sa ikabubuti ng inyong barangay. Katulad ng sinabi ko, hindi lang pang halalan, hindi lang pang kampanyahan. At sabi ko nga, ako'y mananatili bilang mata ng mamamayan, tenga ng mamamayan, at bibig ng mamamayan. Ibig sabihin, patuloy pa rin ako magbabantay sa inyo, kayong mga nasa pamahalang barangay. At syempre, mas pakikinggan muna natin ang daing karaingan ng inyong mga kabarangay bago kayo pakinggan kung anong katwiran nyo. Dahil syempre, pag nakinig ako dun sa inyong mga kabarangay, pag-aaralan muna natin, pagmamasdan natin, titingnan natin kung totoo nga. Then, sa kita pakikinggan ko kung anong katwiran mo, kung bakit hindi mo nagampanan yung sinasabing dapat mong gawin para sa iyong mga kabarangay. Manatili po tayong bantay. Yan ang aking dedication sa ating mga kababayan, ating kabarangay. So, hindi pa pwede ang kanyang mga estilo nyo. Muli, sinasabi ko, bigyan natin ng opportunity ng ating mga SK para makapag-perform ng maayos. Dahil may kilala ako dyan, isang SK Kagawad. Kaya siya tumakbo bilang kagawad ng Sangguniang dahil hindi niya nagampanan yung kanyang dapat gawin kung siya'y SK. Hindi dahil sa ayaw niya o tinamad siya. Dahil kinontrol sila. Kinontrol sila ng kanilang kapitan. Sad to say, di ba? Sayang. May mga future leaders tayo. Pero hindi nabibigyan ng opportunity. So kahit sa buhay natin, mga ordinaryong tao, may mga kakayanan tayo pero we are not given the opportunity para ipakita yun. Paano tayo mag-grow? Paano tayo uunlad sa ating sarili kung hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon ng kapwa natin? Yun yung sinasabi ng equal opportunity. Bigyan mo ng equal opportunity ang lahat. Malay mo. Kaya nga niyan, mahina sa pagkakarpintero pero magaling pa ng electrician. Pilit na ginagawa mong karpintero kaya nagkakandaligo-ligo ang mga pako. Ganun lang kasimple ang buhay. Bigyan natin ng opportunity lahat. Malay natin, doon sila mag-excel. Doon sila magtagumpay. At kahit sa ating pamahalaan, we're giving our government the opportunity para magpakitang gilas. Pero anong ginagawa? Karamihan, imbis na magpakitang gilas, diba, ay inaabuso yata. Yung iba nangungupit. Di bali sana kung pangungupit lang sa kaba ng bayan ng alam. Yung iba, bulko-bulko na, magnakaw. Dami nating kilalang ganyan. Pero in time, kaya nga sabi ko nga, may tamang pagkakataon, may tamang oras upang ilahad natin itong mga umaabuso, itong mga nagtatago sa titulong lingkod bayan.
Pero yung pala mga buwaya, mga buitre, mga ahas. Balang araw, darating yung time para sa inyo. Okay, maging maingat. Ito, may nag-chat sa atin. Kinakamusta itong si kinakamusta si Police Staff Sergeant Lunar ng lungsod ng San Pedro. Sabi, naka-active duty pa rin daw hanggang ngayon. Ibig ba sabihin, hindi pinansin ng hepe ng kapulisan yung nangyaring irregularities ng panahon ng halalan? Ibig sabihin ba, okay lang na mangyari yung ganon? Nahayaan natin ang na isang kapulisan ay mamandohan ng isang kandidato. Anong dapat niyang gawin? Diba? Dito kay Police Colonel Depositar, PD ng Laguna, panawagan. Pababayaan na lang ba natin itong mga bata mo, itong mga tao mo? Ano dapat gawin dyan? Sa hepe ng San Pedro, mukhang pinapabayaan lang yan, pinabaliwala. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng malinaw na kasagutan for development dun sa mga irregularidad na nangyayari. Ito, may nag-message ulit. Ito, maligta na naman tayo sa SK. Yan. Meron daw di umano nanalong SK. Sorry, anak din to ng nanalong kapitan. Pinatras daw sa laban ng SK Federation. SK President. Dahil natatakot sa gastos. Yan ang sinasabi natin. Bata pa lang, tinuturuan nyo na ng maling politika. Ang dami ng pangyayaring ganyan. Tatakbo pa lang ng SK, pera-pera na. Pag nanalong SK chairman, tatakbo ng SK Federation President, pera-pera. May mga pangyayari, ina-out of town yung mga bata, pinipila ng cellphone, kung ano-ano. Ganun ba ang klase ng politika na nais nating ituro dito sa mga batang to? We're not creating politicians or public servants. We are creating bimpo. Tatandaan niya, bimpo. Mga batang itinulak ng magulang sa politika for self-vested interest. Hindi nyo tinuturuan ang tama. Politika na nga lang. Batang-bata, dinutungisan nyo kagad. Dahil pera-pera, pinapairan nyo. Ano iisipin ng mga batang yan? Kailangan para manalo ako, kailangan kong gumastos, kailangan kong mamodmod ng pera, mamigay ng kung ano-ano para ako iboto. Nakakalungkot mga kabarangay, mga kababayan, na ganito ang klase ng edukasyon sa politika na tinuturo natin sa mga batang leader. Kaya inuulit ko po, baguhin na natin. Let's create leaders
true leaders, yung mga tunay na lingkod bayan. Ito hindi naman para sa aming nakatatanda. Balang araw wala na kami dito, pero yung mga anak namin, anak ninyo, sila ang magmamana niyan. Isang pakiusap lang sa ngalan ng tunay, maayos na serbisyo sa mamayan. Let's create leaders na maayos. Let's create leaders na matitino. SK pa lang, ituro natin ang tama. So, dumako na tayo sa ating dumating na tayo sa ating 1 hour mark. No extensions daw. Sabi ng aking kailangan time. Anyway, simula pa lang naman tayo, araw ng Lunes ngayon. Magkikita-kita pa ulit tayo itong linggo dahil ang serbisyo balita sa DCSB ay nagbalik na. Regular na tayong everyday from 1 to 2 p.m. from Monday to Friday. Magkikita-kita po tayo ng isang buong linggo. Kaya siyempre, sa ating mga nanatiling nanonood, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana i-share nyo sa ating mga kababayan para mas lumawig pa ang ating broadcast. Ayan. So, sa ating kaibigan na si Arvin San Mateo, Black Dragon, pabayaan mo. Ayan. Eto, i-announce ko na. May nag-confirm na. May mag-sponsor na ng iyong signage, tarpaulin mo. Black Dragon Game Farm. Ayan. Ganyan talaga eh. At kapag sumusuporta sa mga tunay na kaibigan. Ayan. Magaling. Baka na lang natin yan at baka ipadala na sa'yo sa isang linggo. Ayan. Out of town pa lang daw siya. Yeah. Hindi yun nasa out of country, nasa out of town lang. Congratulations, Arvin. At ang Black Dragon Game Farm. Dagdag na panghatak ng clients dyan sa iyong farm. So, sa ngalan ng ating kasama na si Ms. Laarni Barrero, ito po ang inyong lingkod, ang nagsiserbisyong tagapagbalita, RJ Sulgado, na bumabati ng isang magandang tanghali sa lahat ng ating mga manonood dyan. Magandang tanghali at kay Mayor Ross Rizal nga pala. Again, happy birthday or birthdays to come. Stay healthy and always be happy. Sa alam po ng bumubuo ng buong serbisyo balita, kami po ay magpapaalam pansamantala at makita-kita po ulit tayo bukas. Same time, same channel. Speaking of channel, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, papanood nyo ang ating mga live broadcast doon sa ating YouTube channel. Ayan, i-upload na lang natin yan mamaya. I-upload ng ating technician. So, sa lahat, enjoy the rest of the day. Stay safe. Be happy. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Katotohanan